Hello guys, isang panibagong kaartang video naman ang gagawin natin. Kaya tara, samahan niyo ako. Panibagong galap, panibagong gastos na naman. Uy! For today's video nga guys, pupunta tayo ngayon sa bahay ni Sir Dennis dito sa Hagonoy, Bulacan. So kasama ko nga pala guys yung mga katrabaho ko, si Ma'am Christine, si Sir Kit at si Ma'am Rica. So bago kami makarating dito sa bahay nila Sir Dennis, kailangan namin sumakay ng bangka. Uy! Dahil hindi lang naman ito yung unang pagkakataon na sumakay ako ng bangka, dahil nung una ay dun sa nakaraan sa di ko na maalala. Uy! So ang pinagkaiba nga lang dito sa bangkang sasakyan namin, wala siyang dun harang sa may gilid, kaya medyo thrill talaga. Diyos ko. Halagang 50 pesos, yun yung pinakabayad nila dun sa bangka na kung saan dun ka, ihatid ka nila kung saan ka pupunta. Huwag lang sa langit. Uy! Parang natural na biyahe lang din po ito na kung saan nag-aantay lang din sila ng pasahero para isahan na lang din papunta doon sa lugar na pupuntahan ninyo. Mula sa Santa Maria, Bulacan, siguro mga isa or kalahating oras siguro makakarating ka mula dito. Depende kung traffic. Lagi naman. Uy! Na ito, sasakay na kami ng bangka. Yung mga OA din yung mga kasama ko. Nag-OA na kaming lahat. Uy! Nag-OA na nga tong isa, ayaw pa daw niyang mamatay kahit sasakay pa lang naman kami ng bangka. Uy! Alam nyo ba guys, ang Hagonoy, Bulacan ay kilala sa malawak nitong palaisdaan at masasarap na mga seafood. Ngunit bukod dyan, ang dagat ng Tibagin ay isa ring patok na destinasyon para sa mga gustong makaranas ng kalikasan at ng dagat vibes. Alam nyo ba guys, may mga nakakasalubong kami mga namamangka na kung saan talagang nakikita mo rito yung pamumuhay nila o pamamasada ng mga bangka. Alam nyo ba guys, sobrang hangin dito at napaka-presko. Talagang mafe-feel mo talaga yung kalikasan. Minsan mapapaisip ka na lang kung paano nila tinayo yung mga bahay nila dito sa gitna ng dagat. So di ko rin alam kung paano. Dito na nga kami at malapit na kami bumaba dito sa Tibagin na tinatawag nila. At syempre, sinalubong na rin po kami ni Sir Dennis. Let's go! Nakabike ako kaya mabilis. Lalakad na nga kami guys papunta sa bahay nila Sir Dennis. May nakita kami kadaming mga nakabilad na mga daing na kung nakasaan na kung talagang napakasarap. Ate naman. Hello guys. Dito kami ngayon sa Hagonoy. Hagonoy lang? Hagonoy, Bulacan. Pakita mo yung daing, oh. Pinakita ko na yung daing sa kanila. So maraming daing dito. Tapos, ang sakit ng puwit ko. Pagdating namin dito, hinainan agad kami ng mga alimango. Talagang puputok ang bato. Namin kumain guys. So naglakad-lakad kami para tignan yung mga bahay-bahay. So as you can see guys, makikita ninyo yung mga bahay-bahay dito sa Hagonoy, Bulacan. Talagang napakalapit lang sa dagat. Isip lang din ako paano kaya pag bumabaha, hindi ba umaapaw dito. Maze lang guys kasi yung mga batang pumapasok, kailangan pa sumakay ng bangka papunta sa kanilang paaralan. Kung nakita ninyo dun sa intro natin, nandun yung malaking paaralan na kung saan doon pumapasok yung mga kabataan o yung mga bata dito. Sa paglalakad, may nakasalubong kaming hindi namin alam kung lasing or nawala ng bait sa sarili. Kaya na medyo natakot din kami. Nakalagpas din tayo sa sa crazy people. Crazy talaga, hindi mo masyadong harsh yung crazy people. Mental disability. Okay. Sabi niya, papakitaan niya daw kami ng ID. Sabi? Pakita ko ID ko. Hello guys. So, ngayon. Uy! Pauwi na kami. Ayan si Dennis, Boy. And then Christine Joyce Cruz. So, bumili kami ng daing worth 55 pesos. And then 1 kilo na siya. And then type of like tilapia, yun, tilapia. 'Di ba Christine Joyce? Yes. So ayun, sasakay na naman kami ng bangka na alam mo yun, para nasa peligro yung buhay. So si Dennis since elementary, since baby, nagbabangka na siya. Dokumentarista. Doon nga siya, Wala. doon nga siya pinanganak sa bangka eh. Doon siya pinanganak sa bangka. Kung alam nyo lang yung buhay ni Dennis, talagang bibilib kayo. Maantig kayo. Alam mo yung yung mga bangka na yan, naka-design yan na ganun talaga kasi para mas mabilis. Pero hindi natin, never pang
nakakita ng tumawad na bangka na tumaob. Yun, sabi ni Dennis, wala pa daw na bangkat na tumutuwad. Ay, tumutawid. Unless na accident. So, yun na yung fish namin. Thank you so much. Wala nga namin ng malaki. Sa video. So, ayun guys, after na maghapon ngayon, uuwi na kami. Tapos sakay na ulit kami ng bangka. Uy! Panga! Malis ka. Hindi na nga eh. Takot na pa isang dulo Bye, Dennis! Nasaan siya? Habang unti-unting lumulubog ang araw dito sa dagat sa Tibagin, hindi ko maiwasang magmuni-muni tungkol sa kahalagaan ng kalikasan sa ating buhay. Sa simpleng lugar na ito, nakikita natin kung paano nagiging bahagi ng ating araw-araw na biyaya ang kalikasan. Ang hangin na umahaplos sa ating pisngi, ang dagat na nagbibigay kabuhayan, at ang mga grove na nagiging proteksyon laban sa kalamidad. Ngunit kasabay ng kagandahang ito ay ang responsibilidad na nakaatang sa ating mga balikat. Ang tanong, gaano nga ba natin pinapahalaga ng kalikasan? Sa panahon ngayon, maraming hamon ang kinakaharap. Polusyon, deforestation, at climate change. Ngunit ang solusyon ay nasa atin. Nasa maliit na hakbang na ginagawa natin araw-araw.